Nakakasuhan na ng Department of Justice si Pastor Apollo Kibuloy para sa child abuse at qualified trafficking. Dahil dyan, hindi na rin siya makakalabas ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Naku po, patay tayo dyan. Buong hapong nagprotesta at nagtaas ng mga karatula ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Liwasang Bonifacio. Nakalagay sa mga hawak nilang banner ang katagang Protect Pastor Apollo Kibuloy. Prayer rally ito bilang pagsuporta sa kanilang leader. Ang tinagurian nilang appointed son of God mahaharap sa reklamong child abuse at qualified human trafficking. Pinakakasuhan na ng DOJ si Pastor Kibuloy sa Davao at Pasig City. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan. Panagutan. May sala na kagad, ano? Lupit. Palakpakan natin. Hindi, tandaan ninyo ha, ako po ay hindi kakampi kay Kibuloy ha. Alam niyo naman may iba pa nga na sinasabi, hindi ko daw kursunada si Kibuloy. Oo naman. Kaya lang, akin, simple lang naman po eh. Kung meron pong hatol, doon sabihin natin siya hoy may kasalanan na. Eh wala pa namang hatol, sasabihin na kagad na eto may kailangan siyang panagutan. Diba? Alam mo, style nito ni Remulla eh, no? Ito si Remulla, hindi na nadala eh. Hindi, ginawa niya na yung kay Bantag eh. Diba? Ginawa na rin niya yung kay Tebes. Laging ilang beses na nasunog yung kay Tebes. 99.9% na. Ilang percent na kaya ngayon? Solve na kagad yung case. Ewan ko to kung bakit pangarap kaya nito maging Chief Justice. Hindi, feeling ko pangarap nito maging Chief Justice eh. Kasi talagang pag siya nagsalita tungkol sa isang tao, laging may kasalanan na kaagad, laging guilty na kaagad sa kanya. Di ba mula pa lang nung kay Bantag yan eh. Alam mo, ang hindi lang niya nasabihan ng guilty, alam niyo kung sino? Hulaan niyo kung sino. Magmakahula, merong malupit na sombrero. Walaan ninyo ha. Kung sino lang ha. Ay, wala ako sinabing ganyan. Iba ang nasa isip ko. Kayo mga nyo ha. Mga nasa isip nyo ha. Grabe ha. Hindi yan ang nasa isip ko. Kayo. Hindi ang talagang nasa isip ko, hindi yan. Okay? Linawin ko lang ha. Ang talagang nasa isip ko, na hindi naging guilty sa kanya at hirap na hirap siya sa kaso, alam nyo kung sino? Yung mga nawalang sabungero. Pero pagdating sa mga kalaban sa politika, ang bilis maging guilty sa kanya. Pero yung mga nawawalang sabungero na inimbestigahan niya, na meron na nga CCTV, kitang-kita na kung sino yung dumukot, kita na ng mga security guard yung mga talagang dumukot doon, and yet, wala. Hindi na solusyonan yung kaso. Sa bagay, pati nga yung kaso ng wala din eh, di ba? Pero pagka kalaban niya, o di kaya kalaban ng amo niya, o di kaya against sa gobyerno na ito, sigurado yan, bukas na bukas, 99.9%. Ano na yan? Solved na yan, case na yan, di ba? Sigurado yan, no? Si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama sa isang complainant po, sa isa pong nagre-reklamong nung panahon na yun ay menor de edad. Mabuti na ho na magkaroon din ng hustisya yung humihingi ng hustisya sapagkat napakatagal na panahon na po ito nangyari. Nilagdaan din ni Remulla ang precautionary hold departure order laban. Ayan na naman, mayroon na namang ganyan-ganyan. Ay, nako. Kay Kibuloy para hindi siya makalabas ng bansa.
Tingin ngayon ng mga taga-suporta ng pastor, ginigipit siya ng pamahalaan. Pero ang galaw na ito ng DOJ, inasahan na ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio. Handa naman po kaming gawin kung anong kinakailangan upang maprotektahan po ang karapatan ni Pastor Kibuloy kagaya ng ginagawa po namin sa iba naming mga kliyente. Nitong nakaraang linggo lang daw nang makausap ni Topacio si Kibuloy. Di na niya dinetalye ang napag-usapan nila. Pero giniit daw ng pastor na inosente siya sa mga paratang ng panggagahasa sa pilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga dating miyembro. Lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang at darating ang panahon na lahat ng kasinungalingan ay maglalaho. Nasa prayer rally din kanina ang mga host ng SMNI na sina Attorney Harry Roque, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Worldwide daw ang naging prayer rally ng mga miyembro. Pagkagat ng dilim, sabay-sabay silang nagsindi ng kandila at ipinagdasal ang kanilang leader. Simula pa lang daw ito ng Yun. pagkilos. Simula pa lang ito ng pagkilos. Sana nga ito'y magsimula na ho. Kasi alam nyo, kailangan maramdaman ng gobyerno na ito yung ginagawa nila. From PRRD kay Duterte, sa mga pamilya ng Duterte, yung paggigipit sa kanila, dito kay Kibuloy. Again, we're not saying na everything tama ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi ko rin sinasabing lahat ng sinasabi ni Kibuloy ay tama at mali ang mga paratang. That's not my point. Kaya lang, sa isang mademokrasyang bansa, dapat tayo ay may kalayaan na ibigay ang ating mga opinion. Whether sabi nga kahit na ito pa'y against sa'yo, dapat ito'y protektado po ng ating konstitusyon. Ang kalayaan sa pamamahayag. Ang nangyayari po kasi ngayon, hindi na ganon. Pagka ikaw ay nagpahayag ng pagtutol o hindi ka nag-agree, hindi mo kinakampihan ng nasa gobyerno, tila biglang magsusulputan na yung mga kaso mo, biglang kung ano-ano na magsusulputan, di ba ho? So yun yung sinasabi na sana, wag naman po ganon. Meron naman po tayong proper court para i-discuss ho yung mga ganyang bagay, para ho pag-usapan. Sana wala na munang hatol. Kasi itong problema kay dito kay Remulla, bida-bida Yun naman talaga ang totoo dyan. Matagal na po yan bida-bida. Alam mo, as simple as nasampa na po namin ng kaso at doon na lang i-discuss ang lahat. Hindi meron na kagad siyang paghatol. Di ba ho? Para namang hindi ho siya abogado na sinasabi naman ng ating batas, until proven guilty, the person is innocent. So antayin natin po ang kaso antayin po natin ang hatol ng hukuman kung siya po ba ay guilty o hindi. Kasi sa totoo lang parang nga nilang binaypass na ho yung, hindi naman binaypass, parang ini-ignore yung na-dismiss na kaso, di ba? Na yan sa Davao na-dismiss. Ang sinasabi kesa sa tignan nila yon, sasabihin nila, sa Davao kasi yan, kaya na-dismiss. Hindi naman po tama yun. Di ba? I don't think kakampihan lang mga judge yan for the sake of para lang sa, alam mo yun, because nasa Davao sila. Hindi naman po ganun yun. So sana ho, magpatuloy yung ganitong klaseng malayang at mapayapang pagtitipon para ho ipakita sa gobyerno na ito na na hindi tama yung ginagawa nila. Yun lamang po sa akin. Kaya suporta po tayo diyan sa ganitong klaseng mga movements na pumupunta at nagpapahayag ng kanilang saloobin ng mapayapa. Ulitin natin, mapayapa na saloobin sa gobyerno ito. Dapat to talagang suportahan natin.